we hear the word of Jesus today in the gospel, the hardening of the hearts, no? Tumitigas ang puso. Kailan ba tumitigas yung puso natin? Hindi na dumadaloy yung dugo, no? Yung hindi na gumagalaw dahil sa katigasan ng ulo, katigasan ng puso, no? Kailan ba nagiging matigas yung puso natin? Hayaan natin ang Panginoon palambutin yan. Hayaan natin dumaloy ang Espiritu ng Diyos sa atin sa misa natin na ito, no? Ano ba yung mga magkakataon na kung saan tayo naging matigas, no? Katulad ng mga Pariseo, hindi makita yung kamay ng Diyos, parang bulag sila, no? Gusto lang makita yung kanilang mga dapat ganito, very rigid, dapat ganito, pero hindi na nakikita yung kamay ng Diyos. Ano mga bagay-bagay na nagpapatigas ng ating puso, no? Yung ating mga hindi pagpapatawad, no? Dahil dito, unti-unti tumitigas yung puso natin. Hindi natin namamalayan, no? Lumayo na tayo sa Panginoon. Yung mga bisyo natin, mga kasalanan natin, paborito natin kasalanan, unti-unti, napakaliit lang, pero lumaki na lumaki at lumayo na tayo na lumayo sa Panginoon Diyos. Isipin natin ang mga bagay-bagay na ito, no? Maliliit na chismis, mga fake news, unti-unti, palayo na tayo ng palayo, no? Namamanhid na yung ating puso, hindi natin napapansin. Yung ating korupsyon, no? Unti-unti, no? Unti-unti kumukuha, konti-konti lang hanggang sa naging parte na ng buhay, naging automatic na, naparelaysado na tayo at nasakupan natin na tayo completely ng mga malalang masasamang gawain na ito. Hingin natin sa Panginoon Diyos, tulungan tayo makalaya sa mga bagay-bagay na to. Palambutin, no? At hayaan natin dumaloy ang Espiritu ng Diyos sa atin. Meron tayong santo ngayon, si Blessed Laura Vicuna. Meron mga center sa iba-ibang yugto ng bansa, alam ko, no? Kung saan tumatanggap ng mga batang inabuso, mga batang kababaihan, kadalasan ang tinatanggap dito. Kung kailangan nyo ng tulong, no? Pumunta kayo dito sa Laura Vicuna Center, no? All over the country. Dahil siya isang babae, pinanganak noong 1891, no? At namatay yung kanyang ama ng maaga, no? Sa digmaan. Yung nanay niya, si Mercedes, ay napaugnay sa isang lalaki na mapag-abuso, no? At dahil dito, pati yung anak nila, anak ni Mercedes, si Laura, gustong abusuhin, no? At dahil dito, isang araw tumakas si Laura at siya'y nasaktan, no? Kasi ayaw niya magpaabuso sa kanyang foster father, si Manuel Mora ang pangalan, no? At dahil dito, after 8 days namatay. Dahil dito, siya'y patron ng mga naabuso, humingi tayo ng tulong sa kanya. Para sa mga kailangan nga nasa ganitong klaseng sitwasyon, humingi tayo ng tulong sa kanya at meron mga sentro para dito. Bukas, isa sa mga paborito ko, no, si Blessed Benedetta Porra, no? Unti-unti, no, namawala yung kanyang mga senses, pero patuloy naging napakagandang halimbawa sa Panginoon. Pag-uusapan natin ng mas malalim bukas, no? Si Blessed Benedetta Porra. So today, Laura Vicuna, no? Ang ating hingan ng tulong. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga inspirasyon na binibigay sa atin ng mga santo. Patuloy natin ipagdasal na tayo makalaya sa katigasan ng ating puso, katigasan ng ating ulo sa tulong at grasya ng Panginoon.